Kubilco SK210LC na may error na D063. So paano ba ito ayusin? So yan, naka-plus sa screen ng ating error. So try natin, punta tayo sa trouble history. So delete natin just to confirm na hard code yan. Try natin i-delete. O ayan, no error na. So dapat kung no error na siya, pagka-off natin ng susi, dapat wala na talaga, hindi babalik yung error. So ayan. So pagka-off natin, bumalik yung D063. So confirm na hard code, may problema sa ating system. So paano ba ito ayusin? So ganito ang ating gagawin ngayon. So for today's video, titingnan natin ang kanyang solenoid. So gamit ang multi-tester, yan, kukunan natin ang resistance ang ating solenoid na actual na nakakabit doon sa ating solenoid block. So let's go. So ayan. So sa SK210-8 series, andito nga pala sa likuran ng cabin nakalagay yung mga solenoid ng ating attachment. So kunting tips lang guys, bago tayo magdesisyon na magpalit ng mga bagong pyesa, kailangan muna nating i-confirm kung sira nga ba yung papalitan natin na parts, para iwas po tayo na mapagalitan ng may-ari, tsaka rin sa tamang practice ng pagre-repair ng mga excavator. So kukunan muna natin ng continuous resistance test yung ating mga, yung suspected nga solenoid na may sira. So yan guys, baklasin muna natin tong ano niya, rubber niya. Ayan, matanggal na natin ang cover. So may easy access na tayo dito sa kanyang mga solenoid. Siya nga pala guys, andito tayo sa Mawab. Yan ang area natin guys. So ngayon, tingnan natin ang ating suspected na solenoid. So ito yung arm to speed na solenoid guys. Arm to speed, may 8 nakahilira na mga solenoid dito. So ito yung suspected natin, ito yung kukunan natin ng resistance. So para makakuha tayo ng resistance, tanggalin lang muna natin tong kanyang socket sa harness. Yan, tanggalin natin. Tapos kuha tayo ng ating socket para ipagpalit natin doon, para may easy access tayo sa kanyang terminals. Kasi kapag ganyan yung plastada guys, mahirap anuhin, lagyan ng tester. So ayan, ngayon guys, gamit ang ating multi-tester, set natin sa resistance yung kanyang function. So ayan, yan yung kanyang resistance. Tapos kahit sang terminals mo ilagay ang kanyang test probe guys, walang problema yan. So ayan guys, yan, lagay natin dyan. Guys, nailagay na natin yung isang test probe sa isang terminal. Ngayon, kukunin na natin ang resistance ng solenoid na ito. So yan guys, meron na lang siyang 6.2 ohms na resistance. Ayan guys. So ibig sabihin yan guys, yung
coil nito ay putok na. Gaya nito guys, pagkumpara natin sa bagong solenoid natin. Ayan, open muna natin. Ito yung papalit natin na solenoid guys. Dapat din guys, pag pupunta kayo ng malayong area, dapat may dala na rin kayo na pangpalit na solenoid, kung baga spare. Kasi kapag kaganyan, sira talaga yung solenoid, may magagamit na kaagad kayo. So ayan. Yan guys, yan yung bago. So para makumpara natin guys, lalagay natin dito yung ating spare na socket, tapos kukunan natin ng resistance para makumpare natin. So ayan guys, kukunan natin ng resistance ang bagong solenoid para po makatulong po sa mga baguhan na mekaniko dyan, sa lalong-lalo na dun sa mga mekaniko na may kubilko yung kanilang mga amo, may customer na may kubilko yung kanilang mga amo. So ito guys, basic troubleshooting lang po para po may defend natin na sa may-ari na kailangan na talagang palitan. So ayan po. So 17.4, 17.5. So good siyang ating ito yung resistance ng good na solenoid. So yan po. So ngayon gagawin na lang natin, pagpalit natin, palitan natin yung isang solenoid na yan, tapos testingin natin yung unit kung may error pa ba nalalabas. So pasensya na guys, wala tayong taga video ngayon. So ganun lang kadali mag-troubleshoot ng D063 guys. So let's continue. So ayan na, naikabit na natin yung bago. Balik lang natin yung kanyang original na socket para matest na natin yung unit. Ayan, so balik lang din natin yung cover guys, baka mapagalitan tayo ng operator. Shout out sa operator So ayan guys, tapos na natin ibalik yung cover. Yan na po yung lumang yung solenoid na nasira. So balik tayo dun sa operator's cabin para testingin natin yung unit. Ayan, baba muna tayo. Lagay lang muna natin to dyan guys, ating munting Raptor. Dito tayo sa kabina. Ayan guys, sana po huwag nyo pong kalimutan na suportahan ang munting channel ni Pubring Mekaniko. At sa mga bago pa lang po sa channel ni Pubring Mekaniko, please don't forget to like, share, and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong video na i-upload ni Pubring Mekaniko. So yan po, wala na pong lumalabas na D063 sa screen natin. Tapos balik po ulit tayo sa trouble history. Yan po, andyan pa trouble history. So delete natin, gaya kanina yung ginawa natin. Delete natin. Paglabas ng no error, switch off natin yung ignition switch. O yan po. Pag hindi na po bumalik yung D063, ibig sabihin po niyan, goods na po yung solenoid natin. So ganyan. So wala na pong hard code. So ayan po, testing time na. So tawagin natin yung operator para siya ang mag-testing ng unit. Ayan, paanda rin na natin guys. Ayan guys, andar na. So tawagin natin yung operator. Yo, testing.
natin guys. Guys. Yun. Yan na yung performance ng arm niya guys. Yan. Wala na pong pitik yan. So yun lang po, ganyan lang po mag-troubleshoot ng error code na D063 sa Kobelco SK210-8. Sana po ay may maraming matulungan at may marami kayong matutunan dito sa munting channel ni Pobreng Mekaniko. So yun lang po for today's video at maraming salamat. Bye! Sabi ng operator. Ayan. Thank you po.